Hello guys! Ako si Ian, 6 years na factory worker dito sa Taiwan. Pero di naman yumayaman. Ngayong hapon pala ay magja-jogging daw kami ng asawa ko. Papawis lang ba? Sa may maliit na bukid lang pala kami magja-jogging. Sa mga kapwa ko OFW, huwag sana nating pabayaan din ang sarili natin. Mag-workout din kahit paminsan-minsan. Pero kung kaya naman ng madalas, di mas maganda. Dahil ito ang puhunan na. Huwag din puro trabaho. Kunamla na turuma niya. Pero totoo, mahirap ang magkasakit dito. Lalo na kung mag-isa ka lang, walang mag-aalaga sa'yo. Ito na naman ang asawa ko, nakakita na naman ng tinapong gamit. Magja-jogging ba tayo o mamumulot na lang? Gaya nga nung sinabi ko nung nakarang video guys, dito ay maraming tinatapong gamit ang mga Taiwanese. At dito nga ay nakarating na nga kami. At tumakbo na rin ako. Pil na pil ko pa dyan eh. Kala mo kung ano eh. Alam niyo po ba guys, nung unang dating namin dito sa Taiwan, akala namin puro building, mga malalaking gusali, ganun. Nung paglapag namin sa aeroplano at hinatid na kami dito, puro bukid naman pala. Yun pala ay parang probinsya din dito sa amin. Pero sabi nila, mas mababa daw ang cost of living dito sa mga probinsya kaysa sa city. Dito nga pala kami sa northern part ng Taiwan. Malapit lang pala kami sa dagat. Shoutout nga pala sa kasama namin sa ating hindi. At may mga nakasabay din pala kami dito mga Taiwanese na nagja-jogging. Grabe, ang lalakas nila. At dito pala sa Taiwan guys, ang mga mall nila, mga bangko, at jewelry shop ay wala kang makikitang security guard. Bihira ka lang makakabalita ng mga krimen. Kahit maglakad ka ng mag-isa ng madaling araw ay safe ka. Kaya isa din to sa pinaka-safe na bansa. Pagdating naman sa mga benefits ay maganda rin din. Ang una dyan ay ang healthcare system nila. Basta may health card ka ay mura lang magpagamot. 380 lang ay kasama na ang gamot. Kapag magpapaklining ka pa ng ngipin ay 180 lang. Pero kung naka-brace ka ay depende sa clinic na mapuntahan. Pangalawa ay ang labor insurance. Monthly ay binabawasan kami ng labor insurance fee na kung saan ay pagtungtong mo ng 65 years old ay makakatanggap ka ng retirement benefit kahit nasa Pilipinas ka na. At kung magkano ay depende sa computation kung ilang taon ka nagtrabaho sa kumpanya. Kaya pag matatapos na ang kontrata mo at malapit ka nang umuwi, ay magpa-compute na. Pumunta lamang sa Bureau of Labor Insurance sa Taipei. At kapag may nangyari namang sa'yo masama o kaya na aksidente, huwag naman sana habang nasa trabaho ay may matatanggap ang pamilya mo. At kung may mawala din sa mga magulang mo, iad adayo ni Apo, ay may matatanggap ka din. At kapag nagbuntis o nanganak naman yung asawa mo dito ay makatanggap kayo ng maternity benefit. At pagdating naman sa pamumuhay dito, ay hindi ka naman masyadong mahihirapan dahil napaka-friendly ang mga Taiwanese. Kahit hindi ka marunong magsalita ng Taiwan language o kahit yung mga basic language lang o sign language ay okay na. At dito ay para ka rin nasa Pilipinas. Kahit saan ka mapunta ay may Pilipino. Kaya hindi ka mahuhomesick. Dito ay pabalik na rin kami sa dorm. Shoutout nga po pala kay kapatid na Charles Soriano. At sa mga kapatid natin dito sa lokal ng Guanyin, distrito ng Taiwan. At sa pamilya namin dyan sa Pilipinas, kung makapag-shoutout, kala mo sikat eh no? Kung nagustuhan nyo po itong aking video ay paki-like, share, comments at follow na rin po. Ako nga po pala ulit si Ian, isang factory worker dito sa Taiwan. Sa Chen.